Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Gising pa po kayo? Hallelujah. Gising na gising? Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat. At tunay nga po na napakasarap po sa piling ng Panginoon at napakasarap po na paglingkuran siya every Sunday po. Ano po? At ako po naniniwala na may gagawin ang Panginoon sa araw na ito. Amen? Hallelujah. Magandang araw po sa ating mga leaders, sa ating mga nasa online po, sa ating mga pastors na nasa online, sa atin pong mga bisita, at siyempre po sa atin pong mga tatay at nanay na naririto ngayong gabi at ngayong umaga, at napakasarap po na bumalik sa presensya po ng Panginoon para po ibahagi ang napakahalaga pong tema ng ating tatalakayin ngayong umaga. Hallelujah. Still po, ang team po natin, able to live in the right way. At nung last week po ay natalakay po ni Pastora Rose sa elderly po si Coach Froitan ang sinasabing live to please God. Amen? Paano po natin mapapasaya at mapiplease ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po, ang title naman po ng ating pag-uusapan, mga magulang at mga kapatid, let's talk about integrity. Ayun. Kamayan mo nga yung katabi mo, integrity. Hallelujah. At ang ating pong text ngayong umaga ay nanggaling po sa Matthew 5:8. Bago po natin yan basahin, inaanyayahan ko po lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay manggagaling po sa Matthew 5:8. Hallelujah. At sa Proverbs 11:20. At didiretso po natin sa Psalms 25:21. Amen po, sabay-sabay po natin basahin. 1 to ready, begin. God blesses those whose heart are pure, for they will see God. Hallelujah. Proverbs 11:20, sabi po dyan, the Lord Amen po. Hallelujah. At sa Psalms 25:21, sabi po dito, let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Hallelujah. Let us pray po. Father God, maraming salamat po ngayong umaga. Maraming salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, para po, Panginoon, Lord God, hallelujah, ikaw po ay aming mapapurihan, mapasalamatan, O God, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa salita na iyong ibababa ngayong umaga. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maitaas, O God, sa lahat ng aming bibigkasin, O God, sa umaga na ito. Lord, patuloy ka pang kumilos. Patuloy ko pa, Panginoon, Lord God, mangusap sa buhay ng bawat isa, O God. Lord God, hallelujah. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang tunay na maitaas at mapapurihan. Muli, binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Amen. So, let's talk about integrity o integridad. Ano nga po ba ang sabi? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng integrity? Integrity. Sabi po, the quality of state of being complete or undivided or incorruptible, and having strong moral principle that you refuse to change. At sabi din po sa Hebrew root word for integrity is tuma. Also translated blameless. In other passages, this indicates moral wholeness or not having any moral blemish. Okay? Hallelujah. Ito po
yung ibig sabihin ng integrity. At alam niyo po ba, ang salitang integridad or integrity ay lumitaw po sa Bible ng 16 na beses sa Biblia. At isa po ito sa pinaka-importanting salita na natala sa Biblia. Amen? Ang objective po natin ng mga magulang at mga kapatid, let's understand the importance of living with integrity as follower of Jesus. How to live in a right way as a follower of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Paano nga po ba mamuhay ng may integridad bilang tagasunod ni Kristo? Una po, is to please, di po ba? Paano natin mapapasalamatan ang Panginoon? Siyempre po, last week is to please God. And one of the way to please God, to please Him, is unahin po natin siya. Totoo po ba yun? So, gustong-gusto po ng Panginoon na lagi siyang uunahin. At kung papaanong paraan at papaano nating ipiplease ang Panginoon, paano nga po bang paraan? Now, paano po natin ito magagawa? Dito po ba uunahin po nating iayos yung ating mga sarili? Amen? Paano natin siyang mapiplease? Siyempre po, unahin po natin iayos ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng integrity. Pakisabi po sa katabi mo, integrity. Hallelujah. Look, mga magulang at mga kapatid, mga kabataan po, tingnan po natin ang ating environment. Napakalaki po ng epekto sa ating mga buhay kung ano po yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran po. Lalo pag hindi po tayo, yung masyado pong malalim sa Panginoon, napakadali pong i-compromise po ang salitang integrity, Kaya nga po napaka-importante, mga magulang at mga kapatid, na pag-usapan ang integrity. Integrity shows evidence who we are as Christ ambassadors. Ambassadors po tayo ni Kristo, and we are people called by God to represent Him as we become more and more like Jesus. The world will see us. Nakikita po tayo. His character, will see us. Nakikita po sa atin, ng ating mga sa paligid, yung character po ng ating Panginoon bilang mananampalataya. Ang tanong ko po, nakikita po ba sa atin bilang mananampalataya yung salitang integrity? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lalo na po, mga magulang at mga kapatid, yung ating mga kabataan. Akala natin ang integrity ay yung pinaglalaban natin. Lalo na po sa social media, akala ng mga kabataan, mas maraming comments, mas maraming likes, mas marami yung alam mo po yon, yung umaayon, ito na po yung sinasabi nilang pinaglalaban o yung integrity o integridad. Akala nila iyon na kasi mas maraming nakikigaya. Akala po ng iba, mas madaming gumagawa, mas madaming umaayon, yun na yung tinatawag na integrity. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, hindi po basihan ng integrity yung mga lakaran po ng mundo. Integrity dapat ang basihan po ay ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kung umaagree ka po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Dapat po ang basihan ang salita ng Panginoon. As you strive to build a life based on value that lasts, it's important to establish po and maintain integrity.
Hallelujah. Sa buong Biblia po, makikita po natin yung babae at lalaking nagtataglay po ng katangian po. Namumuhay ng may integridad. At nagbibigay po sa atin ng inspirasyon na gawin din iyon po, natularan natin. Sa pag-uusapan po natin ito, tutuklasin po natin kung sino po ba yung mga tao na to na may katangian po, na talaga pong namuhay ng may integridad. Na sila po talaga ay nanindigan kung ano po yung ibig sabihin po ng integrity. Hallelujah. Hallelujah. As you strive to build a life based on value that lasts, po, sinasabi ko nga po, it is important to establish and maintain integrity. Ang sabi po sa Biblia, sa atin pong binasa sa Matthew 5:8, pinagpagpapalain ng Diyos ang mga malinis ang puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng makita ang Diyos ay nararanasan po ang presensya niya. Nararamdaman ng mga mananampalataya na may dalisay ang puso ang kapangyarihan po ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nakikilala nila ang layunin ng Diyos para po sa kanilang mga buhay. Sinasabuhay po nila, sila po ay may kapayapaan nararanasan at nararanasan din po nila ang pagpapatawad. Yan po ang ibig sabihin po ng binasa natin. Nakikita po nila ang Diyos. Hallelujah. Gusto mo po bang maging isa sa mga taong ito na nakikita po yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay? Alam niyo po, hindi na po tayo masyadong nag-uusap tungkol po sa dalisay na puso. Pero lagi po nating pinag-uusapan yung integrity. Totoo po ba? Hallelujah. Ang pagkakaroon po ng integridad ay hindi nangangahulugan po na tayo po ay perpekto. Pag sinabing you stand sa yung integridad, hindi sinasabi po na perpekto ka. Kasi po, wala pong perfect. Di po ba? Wala pong perfect sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Psalms 25:21, sabi po sa Tagalog po, ligtas nawa ako ng kabutihan ko't katapatan sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Makikita po natin sa talatang ito na naglalarawan po kung gaano po kahalaga ang integridad sa buhay ng mananampalataya. Ang taong may integridad ay isang tao pong lumalakad sa katotohanan, namumuhay po ng matuwid at tinutupad ang mga salita ng Diyos. Kahit po minsan mahirap at masakit. Pero po, kailangan kasi, yun po yung integridad. Kahit po minsan, napakasakit pong sumunod. Hallelujah. Napakasakit po yung mga salita ng Panginoon. Napakasakit po na tumitimo minsan na ayaw mo pong sumunod, pero kailangan kasi po, iniingatan po natin yung integrity. Di po ba? Hallelujah. Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin tampok yung mga lalaki po na may integridad, na naging halimbawa po, at yung kanilang pananampalataya po ay nasubok ng maraming beses. Hallelujah. Tanong po, ano ang tunay na kahulugan ng salitang integrity sa buhay ng isang mananampalataya na katulad ko at katulad mo? At katulad ng nasa tabi mo. Tingnan nyo nga po yung nasa tabi nyo. Hallelujah. Mahal nyo po ba yan? Hallelujah. Integrity, una po, integrity means standing up for what is right. Tumayo tayo kung ano po yung tama. Amen. Hallelujah. Integrity po, nangangahulugan
ng paninindigan para sa kung ano ang tama. Kahit po sinabi ko, kahit ito ay napakahirap. Kasi ito po yung tama. Sino po yung nanindigan? Hallelujah. Si Nehemiah po. Alam niyo po, ng story, isa po siyang Hudyong katiwala ng kopa ng Haring Artaxerxes. Ngunit po, nang marinig niya na yung pader ng Jerusalem ay wasak, no po, siya ay lubha pong nabagabag. No po, si Nehemiah ay may puso para sa kanyang mga tao na pagnanais na makitang maibalik po ang lungsod ng Jerusalem. Lumapit po siya sa hari kasama ang kanyang mga kahilingan. So hindi po siya nagdalawang isip para lang po, no po, maitayo muli ang pader ng Jerusalem. Lumapit po siya sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, gusto po naming itayo muli ang pader ng Jerusalem. At pinagbigyan po siya ng hari. No po, kung atin pong makikita po doon sa kasaysayan, naharap po si Nehemiah sa maraming balakid at pagsalungat habang sinisikap niya pong muli pong maitayo yung pader. Ngunit nanatili po siyang matatag sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pangako at sa gawain. Sa kabila ng pagbabanta po sa kanya, nagpatuloy po siya na hindi po siya natakot, hindi po siya nakipagkompromiso o isuko. No po, yung kanyang pinaglalaban. Hallelujah. Sinabi nga po ni Nehemiah, no, so sinabi niya no po, nung time na yon, Nehemiah 6:11, sabi po, but I replied, should someone in my position run from danger? Should someone in my position enter the temple to save his life? No, I won't do it. Sabi po. Dapat bang tumakas ang katulad ko, sabi niya, at sino ang gaya ko na papasok sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Sabi, hindi ako papasok, sabi niya po. Ang buhay po ni Nehemiah ay isang pagpapala po at nagpapakita po ng integridad. Nakikita po dito na kailangan po natin ng determination. Totoo po ba yun? Kailangan po natin, na makita po natin, ang sabi po dito, muling sinubok po yung integridad ni Nehemiah, nang matuklasan niya po na inaapi yung kanyang mga kapwa Hudyo. So nandiyan na naman siya, sa kanyang sariling bayan. Inaapi po. So hindi niya po maatim na ito po ay makita na inaapi po yung kanyang mga kababayan. Ang buhay po ni Nehemiah ay nagpapaalala po sa atin na ang pamumuhay ng may integridad nangangahulugan po ng paninindigan. Amen? Para kung sa ano po ang tama, nanindigan po si Nehemiah kahit po mahirap. Tanong po, tayo po ba nanindigan din po tayo sa ating mga kababayan? Hallelujah. Sino po dito mga official government? Amen. Hallelujah. Nakikita mo po yung paghihirap ng iyong kababayan. So tumayo siya. Kayo po ba tumayo din? Pinaglaban nyo rin po ba na yung kababayan mo na inaapi sa sariling bayan? Tumayo din po ba tayo katulad ni Nehemiah? Hallelujah. Hallelujah. True integrity is incorruptible. Sinabi, ginagawa ang tama dahil ito ang tama. Ang integridad kapag sinusubok ay isinasantabi po nito ang pakinabang, yung sarili mong pakinabang upang masunod kung ano po yung tama. Hindi inuudyukan ng sarili pong interes. Kahit hindi po siya uudyukan. Nung sarili nating pangangailangan, yung sarili nating interes. Yes, marami po tayong pangangailangan. Yes, marami po tayo na dapat ibigay sa ating mga buhay at sa pamilya, pero po, hindi po nauudyukan ng sariling interes. Incorruptible. Hallelujah.
True integrity is incorruptible motivation. It means you do the right things, ginagawa mo ang tama, at ginagawa mo ito para sa tamang, may dahilan ka. You have to unmix motivation and pure motives. You're sincere and straightforward in every area of your life. And with all people, sinabi dito, with all people, taos puso ka, prangka ka sa bawat lugar ng iyong buhay. You pray and talk to God, not to impress other people. Nagdarasal ka para kausapin ng Diyos at hindi para mapabilib po ang tao. Totoo po ba yon? That is integrity. Ang tunay na integridad ay hindi po nasisira, kaya nga po incorruptible. Nangangahulugan ito na gagawin mo po ang tama. Hallelujah, kahit po hindi po madali. Kahit po hindi komportable ang buhay natin, o kahit mukhang hindi po ito nagbubunga ng maganda. Alam mo po na hindi ito magbubunga ng maganda, pero may integrity ka, gagawin mo ang tunay po. Hallelujah. Ang tunay na integridad ay hindi maaaring udyukan ng sariling interes. Kung meron akong integridad, hallelujah, hindi ko gagawin. Hindi ko ito po ginagawa dahil ito po ang tama o nakakapakinabang sa akin. Ginagawa ko po ito kasi ito po yung tama eh. At ito po yung tama na dapat kong gawin. I do what is right, simple because it is right. Ito po yung tama. Ginagawa ko ito. Po? Ang integridad po ay sinusubok. Pag po sinusubok, sinasantabi po ang sariling pakinabang upang masunod lang po kung ano po yung tama nating gawin. Amen. Hallelujah. Pangalawa po, ang tunay po na kahulugan ng integridad sa buhay ng mananampalataya, integrity means stability. Pakikamayan nga yung katabi mo, stability. Integrity means stability in our faith, even in our belief. Nangangahulugan po na ang katatagan ng ating pananampalataya maging sa ating mga paniniwala. Alam niyo po ang buhay ni Job, sino pa po ang nagpakita ng na tunay na may integridad. Alam po natin ng istorya ni Job. We know the story. Si Job ay isang may malaking kayamanan. So napakayaman po niya at kasaganaan. Ngunit nawala ang lahat ng mayroon siya. Kabilang po ang kanyang mga anak, kalusugan, mga ari-arian. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, tumanggi si Job na sumpain yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Tumalikod man, tumanggi siya na talikuran ang kanyang pananampalataya. Sa halip po, anong ginawa ni Job? Nanatili siyang matatag at ang sabi niya, anong sabi niya po sa Job 13:15? Ano po sabi niya? Sabay-sabay po nating basahin. Ano po sabi niya? Hallelujah. I will surely depend my ways to His face. Hallelujah. Hindi po natinag yung katapatan ni Job sa harap ng ating Diyos sa matinding pagsubok. Hallelujah. Ang mga kaibigan po ni Job, muling inakusahan siya na kasalanan, makasalanan siya at minungkahi po niya, Sabi po niya, inumungkahi na ang kanyang mga pagdurusa ay isang parusa mula sa Diyos. Ngunit si Job ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Tumanggi siyang ikompromiso ang kanyang integridad sa pamamagitan sa hindi sa pagsag-ayon sa kanilang akusasyon po. Ang kwento po ni Job ay nagpapakita sa atin na ang integridad ay nangangailangan hindi lamang
ng katatagan. Po, nagpapakita, integrity, stability po, means stability in your faith, even in your belief through severe trials. Kahit po maraming trial, no po, ang katatagan ng ating paniniwala at pananampalataya, manindigan po tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa po? Ano ang tunay na kahulugan ng salitang integrity sa buhay ng isang mananampalataya? Pangatlo, integrity means you know your purpose and mission. Alam mo ang purpose mo at ang mission mo. Amen? Hallelujah. Integrity not only about moral character, but also about purpose and mission. Hallelujah. Sino po ang nagpakita nito? Di po ba si Jesus? Si Jesus po yung pinakamatibay na halimbawa ng integridad dahil siya ay nagpatuloy na mamuhay ng perpekto. No po? Umaayon no po sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung integrity lang po, no po, tingnan po natin. Kung integrity po ang pag-uusapan, tingnan po natin ang buhay ng ating Panginoon. Si Jesus ang halimbawa ng mamuhay ng perpekto at pagsunod sa Diyos. Po, sa buong kanyang ministeryo, ipinakita ni Jesus ang integridad sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Hindi siya kailanman nag-alinlangan no po, sa katotohanan. No po, kahit na po ito ay humantong sa kanyang kamatayan. Hindi po siya natinag. Yung integrity niya, hindi po nabawasan. No? Ang kanyang mga turo, pag-ibig at ang kanyang sakripisyo sa krus, ay nagpakita sa kanyang hindi po nag-shaken o hindi natitinag na integridad at pangako na tubusin po ang sangkatauhan. Amen. Ang integridad po ni Jesus, hallelujah, ipinakita ang kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang misyon na harapin at hiligtas ang mga nawawala. Mga nawawala, iligtas ang mga nawawala, ikaw yon at ako. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Lucas 19:10, sabi po, sapagkat naparito ang anak ng tao upang harapin at iligtas ang nawawala. Sabi ko nga po, ikaw at ako, hinanap niya para po iligtas. Ang buhay po ni Jesus, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang buhay po ni Jesus nagpapaalala na ang integridad hindi lamang tungkol sa moral na katangian, kundi po alam po natin yung layunin po natin. Alam po natin yung purpose natin at yung mission po natin. Amen? Ang integridad ni Jesus ay nasubok nung siya ay dinakip, no, nilitis at pinako sa krus, no, po, para sa kasalanan ng mundo. Ngunit kahit sa kanyang kamatayan, si Jesus nananatilik tapat sa kanyang misyon na ipahayag. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag po nating i-compromise ang ating faith po. Makipaglaban tayo. Yes, mahirap po. Pero si Lord, pinaglaban po tayo eh. Po, kahit po mahirap, kahit po namatay siya sa cross, ma-fulfill lamang ang Great Commission. Amen? Naging tapat po ba tayo sa ating covenant with people and God? Bawat isa po ay may misyon na pinagkatiwala sa atin. Totoo po ba yun? Hallelujah. Ibinigay po yan ng Diyos sa iyo po. Kasi alam niya na kaya mo. Alam niya at alam mo na sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya po, manatili po tayong matatag. Hallelujah. Sabihin mo po sa katabi mo, maging matatag. Amen. Hallelujah. At sa panghuli po,
Ano po ang tunay na kahulugan ng salitang integrity sa buhay ng isang mananampalataya? Integrity means honor and faithfulness. Hallelujah. Sino po ang nagpakita nito? Ang integridad ay nangangahulugan ng karangalan at katapatan. Sino po ang nagpakita nito? Titignan natin yung buhay ni Joseph. Alam niyo po yung buhay niya. Isang taong walang kapintasan. At kahit na humarap siya ng matinding pagsubok, napanatili niya ang kanyang integridad. Noong kabataan po siya, alam po natin na pinagbili po siya ng kanyang mga kapatid. Hallelujah. Ngunit tumanggi siyang ikompromiso din ang kanyang katapatan. Kahit na tinukso pa po siya ng asawa ni Potiphar na gawin yun. Hindi po ba alam niyo po yung istorya? Pero tinanggihan po ni Joseph. Sabi po niya, ano pong sabi niya sa Genesis 39:9-10, sabi niya, tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa iyo na kanyang asawa. Hindi ko po ito magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap. Nasipingan siya. Hello, mga tatay. Hallelujah, napakagandang babae. Araw-araw sinasabi, sige na, sipingan mo ko. Hallelujah. Alam niyo po ang ganda ng babae kasi asawa siya ng hari. Hallelujah. Napakaganda po. Hallelujah. Pero po, hindi po nasubok ang integridad ni Joseph. Hallelujah. Ang integridad po ni Joseph nasubok muli nang siya po ay akusahan. Hindi naman niya ginalaw pero inakusahan siya. Alam niyo po ang istorya. At nung inakusahan siya, siya po ay ikinulong kahit po walang pagkakasala. Pero kahit ganong sitwasyon, hindi po siya natinag. Yung integrity niya, pinanindigan niya. Kahit doon po sa loob ng kulungan, siya po ay gumagawa ng tama. Siya po ay tumutulong o ini-interpret niya po yung mga panaginip ng kanyang mga kasamahan at yung panaginip ni Paraon. Siya po yung nag-interpret. Hallelujah. Ipinakita sa atin ang buhay po ni Joseph na kapag mamuhay tayo ng may integridad, maaari po tayong humarap sa marami pong pagsubok. But God will honor our faithfulness in due time. Hallelujah. In due time, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Alam niya na ikaw ay faithful. If you honor and stay faithful. May salita pong if. Pagpapalain din, i-honor din po ni Lord ang ating faithfulness. Yung pong pag-honor natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanya. Iyan po ay nakikita po ng ating Panginoon. Pararangalan ng Diyos ang ating katapatan sa takdang panahon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, recap lang po. Una, integrity means standing up for what is right. So, pangalawa po, integrity means stability. Integrity means you know your purpose and mission. Integrity means honor and faithfulness. Hallelujah. Application na po tayo. Ngayon, alam po natin ang tunay na kahulugan ng integridad, na mamuhay at maglingkod ng may integridad, na naaayon sa pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Ang ating mga tinalakay po, ito po ay isang hamon sa ating buhay. Na mamuhay po tayo ng may integrity sa bawat aspeto po ng ating buhay. Saan po tayo dapat mag-focus? Ano po ang step na ating dapat
gawin. Amen? Hallelujah. Una po, ano po ang dapat nating gawin? Siyempre po, stand firm. Ano po, tumayo ka ng talagang may paninindigan. Hallelujah. Manindigan tayo, huwag tayong patinag. Buo po yung paninindigan natin, mga nanay at tatay. Walk in integrity with quality that is highly valued. Amen? Ang integridad ay isang katangian na lubos na pinahahalagahan po sa Bible. Alam po natin yan. At ito ay dapat ding ating pinahahalagahan sa ating buhay. Kapag po namuhay tayo ng may integridad, nagpapakita po tayo ng halimbawa sa atin pong mga pamilya, sa atin pong kapaligiran, amen, sa ating mga trabaho. Hallelujah! Pagsikapan po nating maging isang babae at lalaki, kabataan, no po, na manindigan po tayo kung ano po ang tama, mamuhay ng may integridad, no po, at maging matatag po tayo. Hallelujah. Hallelujah. No po, ang pananampalataya, paniniwala po, is not always easy po. Alam niyo po yan. But is always worth it. Stand firm, church. Tumayo po tayo at manindigan. Amen? Ano pa po ang dapat nating gawin? Be faithful even when no one sees us. Sabi nga po, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. But brothers and sisters, we need to remember that we are called to be faithful in all we do. Amen? Faithfulness when it seems no one watching, kahit po walang nakakakita. Whether it's for God, is for men, kung anong ginagawa mo. Tandaan po natin, God's give the faithful the privilege to handle greater things. Pag po tayo pinagtiwalaan sa maliit, bibigyan ka pa po ng mas malaki. Amen? Ang mamuhay ng may integridad ay nangangailangan po, na mangako tayo sa Panginoon. Kailangan po natin ng pangako at pagnanais na mapangarangalan, ang ating Diyos sa lahat po ng ating ginagawa. Dapat tayong maging handa at manindigan ng matatag sa harap po ng maraming pagsubok at sa lahat po, kahit sino man po ang ating kaharap. Serve in integrity with commitments to God and a desire to honor Him in all we do. Integrity is authentic, o genuine, o legit, hindi po fake. Nais po ng Diyos na maging tunay po tayo. Eksakto kung sino ka man, no matter who is watching. Iyan po ang gusto ng Panginoon. Sa sinaunang kultura po, yung kulturang Grego, ang mga aktor po ay tinukoy bilang mapagkunwari daw po. Dahil po sila ay nagpapanggap na ibang tao. Dito po, nakuha po yung salitang hypocrite. Po. Kapag nagsuot ka ng maskara upang lumitaw sa ibang paraan, na ikaw lang ay umaarte, hindi ka tunay na ikaw, nagpapakita po ng kakulangan ng integridad. Kailangan maging tunay po tayo. Huwag po tayong maging hypocrite. Huwag po tayong umarte. Na porke ba, hindi yung leader mo ang nag-uutos sa'yo, hindi mo nagagalingan. Putyo-putyo na lang. Pero pag leader mo, ang sigla-sigla mo, pag gusto mo yung tao, sigla-sigla mo. Pero pag hindi mo gusto yung tao, ayaw mo. Nagpapakitang tao, in short. Hallelujah. So, ibig sabihin, kulang ka ng integridad. Kahit sino ang nag-uutos sa'yo, kahit sino kaharap mo, maliit, mayaman, mahirap, dalita, hari,
presidente, kailangan straightforward ka at pareho mo silang pantay-pantay. Ipakita mo kung sino ka talaga bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Integrity, sabi po, is completeness, wholeness, undivided. Hallelujah. Sabi po ng iba, yung daw pong buhay. Alam niyo po yung pizza? Di po ba yung pizza, hihati-hatiin po natin sa maraming hati, minsan 10, minsan 8. Sabi po, ang buhay daw po ay parang hati-hati, pizza. Yung isang part para sa aking career, yung isang part para sa aking trabaho, yung isang part para sa aking spiritual na buhay, yung isang part para sa pamilya ko at sa asawa ko. The other piece is my social life. Then the other one is my secret life. Sa aking mga desire, sa aking mga bisyo. Merong piece sa lihim, sa mga lihim ng aking buhay. So may piraso din po. Ang aking mga ibang gusto, and the things nobody else know about it. Yung nakatago. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kung ganyan po ang segment ng buhay niyo, hati-hati, walang integrity. Kulang po ng integrity. Kailangan po kasi buo ka. Kahit marami kang trabaho, kahit mahirap, kailangan buo ka. Buo ka, yung pag-ibig mo sa asawa mo, buo. Amen? Ang pag-ibig mo sa iyong mga anak, buo. Paghaharap ka, kailangan buo. Pag sa trabaho mo, kailangan buo ka rin. Sa iyong mga kaibigan, dapat buo ka. Po, sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat buo ka, hindi ka po pwedeng hati-hati. Pag ganyan po ang buhay natin, hallelujah, brother and sisters, kulang po tayo sa integrity. Integrity is completeness, wholeness, undivided, hindi po hati-hati. Paano ka pong haharap sa pamilya mo na peace lang ang daladala mo? Paano mo sasabihin sa asawa mo, mahal mo, kung kapiraso lang yung daladala mo? Dapat buong buo ka. Amen? Hallelujah. 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 Alam niyo po mga kapatid, maliliit na bagay, ito po yung tama, ito po yung gagawin ko. Hindi po ako madidiktahan kahit sabihin nila, oy, ito, malaki ang iyong kikitain dito. Ano po? Pag bawal po, bawal. Bawal po pag ikaw po ay naghahanap buhay, pag bawal po ang sigarilyo, bawal po ang alak, bawal. Amen, manindigan ka. Ano po? Hallelujah, kahit po mahirap. Walang alak, walang sigarilyo na nakakita sa tindahan mo. Hallelujah. Kahit malaki ang kita doon, no is no. Hallelujah. I hope after this you still love me. Amen. Hallelujah. Kulang yung mga timbang na timbangan natin. Naalala ko po, bumili ako 2 tumpok sa 1 tumpok tigatlong cucumber. Nang umuwi ako, 4 na lang. Nasaan yung 2? Sabi ko, parang manok. Bumili ka ng buo habang chinatsa, pag uwi mo, wala na yung isang pakpak. Wala na po yung isang hita. Sino po nakaranas nun? Amen? Integrity, kahit po sa maliliit na bagay. Hallelujah, gagawin ko ang trabaho ko kahit walang nakakakita. Kahit po ito, pinagkatiwala sa'yo, kahit walang nakakakita, magtatrabaho ako. Kaya minsan po, napupuyat ka kalalaro. Pagdating mo sa trabaho, tutulog ka. Mahuhuli ka ng iyong amo. Pag nahuli kang natutulog, sasabihin mo pa, wait, I am praying. Nag-i-intercede ako. Pero ang totoo, tulog. Amen? Hallelujah. Integrity. Hallelujah. Kahit po friend mo, yung may-ari ng business, kahit ka-church mo, gawin mo po yung trabaho. Porque ba, BFF mo, magbabara-barabay ka na lang.
Hallelujah. Mas lalo mo pong ipakita yung pagmamahal doon po sa iyong trabaho. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, error. Hallelujah. Error. Hallelujah. Pagsikapan po natin, mabuhay po ng integrity. May integrity. Integrity is completeness, wholeness. You are the same person with everybody in your speech, action, and motives, no matter which part of your life you're dealing with. Hallelujah. Ano po? Last, anchor your moral principle and value according to the standard of Word of God. Hallelujah. Iangkla mo lahat yung prinsipyo mo. Kahit saan ka, pag sinabing anchor, iangkla mo, isama mo na lahat. Lagi mo po siyang daladala. Amen? Hallelujah. Nakakabit lagi sa'yo kahit saan ka man magpunta. No po, nakakabit lagi yan, nakaglue. Hallelujah. Gawin nating na mamuhay ng may integridad sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. Maging sa ating personal na relasyon, sa ating trabaho, sa ating misyon. Amen? Hallelujah. For sure po, pag ginawa po natin ito, tayo ay isang magiging maningning. Amen? Maliwanag. Hallelujah, na lumalakad sa mundo. Nakadalasan, pinapahayag natin na i-compromise, ma-compromise po yung kabutihan na ating ginagawa. Hallelujah. So, pag-ingatan po natin. Amen. Hallelujah. Nawa bigyan tayo ng Diyos ng biyaya at lakas po upang mamuhay ng may integridad at parangalan ang ating Panginoon. Amen? Let's make it our goal to live with integrity in all aspect of our lives. Alam niyo po, ang tao interesado sa imahe. Ngunit ang Panginoon, interesado po sa integridad. Interesado tayo sa reputasyon. Ngunit ang Lord, interesado po siya sa karakter po natin. Ang reputasyon ay kung ano ang iniisip ng lahat na ikaw. Ang integridad po, kung ano ka po talaga. Amen. Ang reputasyon po kung ano ka at nakikita sa publiko. Pero po ang integridad po ay kung sino ka po talaga. Yung totoong ikaw. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bilang pong pagwawakas, isa lang pong testimony, I pray po na ang Panginoon ang maidihayag sa lahat ng aking testimony. Alam niyo po, hindi po edukasyon, pera, o yung mga mamanahin natin, bahay, lupa, kotse, sa ating mga magulang. Totoo po ba yun? Hallelujah. Hindi po yun ang talaga pong mana sa akin po. Kami po, alam po yung aking istorya. Hindi po kami mayaman. Wala pong iniwan sa amin, ang aming mga magulang. Pero po, ang alam ko po, yung maliit po naming lupa doon sa Nueva Ecija, pinalayas nga po kami doon. So kaya po, nandito kami sa Bulacan. Amen. Hallelujah. Ang alam ko lang po, mga magulang at mga kapatid, pinamana po sa akin ng aking mga magulang yung integrity. At alam niyo po, dala-dala ko po yan hanggang ako ay lumaki at makapagtrabaho. Diyan po mayaman yung aking mga magulang. Integridad. Ito po yung nagpapaalala sa akin sa mahihirap ko pong sitwasyon sa buhay. At ito rin po, kung saan nyo po ako nakikita ngayon, ito rin po yung nagpalakas sa akin. Integrity. Amen. 1993 po, isa po akong
OFW. Nag-resign po ako sa magandang trabaho kasi I cannot stand kung ano po yung pinapagawa sa akin. Kahit po mahirap, nag-resign po ako. Alam ko po na nakasalalay dito yung kinabukasan ng aking mga anak, pero tinalikuran ko kasi nakasalalay yung integridad eh. Hindi ko po kaya yung pinagagawa. Nanindigan po ako kung ano yung tama para sa akin. Amen. A few months po later, hallelujah, may opportunity po na dumating sa aking buhay para po ako magtrabaho bilang United Nations volunteer po sa East Timor. Nakita ko po yung contract, 3 months lang. Sabi ko, Lord, 3 months lang. Nakita ko po yung sweldo. Wala daw pong sweldo, sabi. At iyan lang po ay parang allowance. Pero okay na, $3,500. 1993, kukunin ko na, di po ba? So, to make the long story short, kinuha ko po. Alam niyo po, yung 3 months po na yon, naging 6 years ang contract. Amen? 6 years straight, wala po talagang palya. Straight po na 6 years ako. Alam niyo po, puhunan ko integrity. Amen. Hallelujah. After 6 years po, hindi na po ako pwedeng ma-extend. Nakuha ko po yung maximum contract. Sabi ko, uuwi na po ako. Lord, okay lang, uuwi ako. Pero po, alam niyo po, during ng process ng contract ko, ng pag-alis, may tumawag sa akin. Sabi niya, Elizabeth, ready ka ba sa interview sa mission in Sierra Leone? Wow, sabi ko, hindi naman po ako nag-apply. Pero sabi niya, someone recommended you for this job. Wow, hallelujah. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Hallelujah. At sabi po nung nag-interview sa akin, sabi mo, alam mo ba, Beth, maraming nakapatong sa CV mo. Pero ang sabi niya, she deserved this post. Sabi ko, bakit kaya? Alam niyo po, integrity. Wala po silang nakita na bahid doon po sa record ko. Amen. 193 po na mga nationalities ang kalaban ko. Bakit ako ang napili? Marami pong qualified, marami pong mas matataas, marami pong mataas ang yung profesyon, marami po silang experience, pero bakit po ako? Alam niyo po yung 6 months, nakita ko po yung contract, 6 months lang. Pero po yung 6 months, naging 12 years. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. 12 years po, straight po. Puhunan ko po integrity. Pag po nagpumipili, every year po, nagre-renew ng contract, kinakabahan na. Pero po sa huli, makikita integrity. Wala pong bahid ng anumang anomalya sa buhay. Amen? Hallelujah. I'm very proud po, alam niyo po, bilang isang Pilipino doon po sa trabaho na yun, very proud po ako. Kasi po, alam niyo po, yung pong trabaho na matagal na pong nakabinbin, pero po pag Pilipino po yung nagtrabaho, yung matagal na po, ilang taon, ilang araw lang, ilang buwan, ang trabaho tapos. Hallelujah. Integrity. Amen? Hallelujah. Alam ko po, may nanonood po sa atin na mga kasamahan ko nung isang araw nandoon po sila sa bahay. Very proud po ako sa inyo. Lahat po ng nakasibilyan, naka-uniforman po, lahat po ng aking nakatrabaho sa East Timor, Congo, Sierra Leone, Burundi, Uganda, Sudan, sa New York po, Italy, at Germany, saludo po ako sa inyo, integrity. Hallelujah. Nakita ko po kung paano po nila iningatan ang flag ng Pilipinas. Amen? At yung iba, alam niyo po ba, nag-retired na, pinababalik. Kasi gusto pa nilang makatrabaho. Dahil nakita ko po yung tao, inanalyze ko po, integrity. Hallelujah. Alam niyo po yung paano po nila inalagaan yung kanilang pangalan. Hindi lamang sa trabaho, hindi lamang para kumita ng pera, pero kasama po yung
sa kanilang pakikipagkapwa tao. Amen. Hallelujah. Integrity. Hallelujah. Hallelujah. At alam niyo po, mas lalo po akong napaniwala. Ang sabi po ng galing po sa tanyag na tao na si Junius, sabi po niya, siya po isang manunulat, 17th century pa po. Ang sabi po niya dito, the integrity of man is to be measured by their conduct, not but their profession. Hindi po nasusukat ang iyong profesyon, posisyon, title, kayamanan, katanyagan. Ang integridad po ng tao ay dapat masukat sa kanilang pag-uugali, hindi sa kanilang profesyon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, mga magulang at mga kapatid, hallelujah, habang po tayo naglilingkod sa Panginoon, habang po tayo nagtatrabaho sa ating mga sari-sariling pinagtatrabahuhan, hallelujah. Kung ano man po yung hindi po natin naalagaan yung ating integridad, ito po yung time para po isurrender natin yan sa Panginoon. Hindi pa po huli na mamuhay tayo bilang isang Kristiyano, na mamuhay at sumunod kung ano po yung gusto ng ating Panginoon bilang ikaw. Hallelujah. Gusto ng Panginoon, manatili ka, na dala-dala mo yung paninindigan mo. Hindi lamang sa paniniwala sa Kanya, hindi lamang sa faith kung anong meron ka, kundi alam mo kung anong mission mo sa mundong ito. Hallelujah. 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 Let's contemplate the Word of God. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, kung sa sarili ko lang, hindi ko po kayang baguhin kung ano man po yung nakita mong hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin, Panginoon, pwede ba sa aking sarili, hindi ko po kayang baguhin kung sino ako? Kung hindi ko po kayang baguhin kung ano man po yung mga nagawa kong hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Pero ngayon, Panginoon, naintindihan ko kung paanong mamuhay ng may integridad. Lord, tulungan mo po akong baguhin. Kung ano po yung hindi mo po nakikitang maganda sa aking buhay. Lord, patawad po. Kung before, Panginoon, hindi po ako tumayo para po pangalagaan ang integridad na gusto mo para sa akin. Hallelujah. Pero ngayon, Lord, hallelujah. Sinusuko ko po sa iyo lahat, Lord God. Hallelujah. Lahat po ng kamalian na aking ginawa sa aking trabaho, sa aking paghahanap buhay, sa aking Panginoong pag-aaral, at Panginoon, pati na sa aking paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, gusto namin, Panginoon, na maging buo kami, Panginoon, sa iyong harapan. Hindi po kami hati-hati, Panginoon, hallelujah, nahaharap sa iyo. Gusto namin, Panginoon, na buo mo kaming makita, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Gusto namin, Panginoon, manatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, O Lord God. Manatili kami, Panginoon, Lord God, na dala-dala yung integridad, Panginoon, hallelujah, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan
nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at gawa ay kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at gawa ay kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at gawa ay kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at gawa ay kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, hallelujah, lumalapit kami, Panginoon, sa iyo, Lord God, hallelujah. Lord God, patawarin mo po ang bawat isa, O Jesus. Kung naman po yung mga nagawa namin, O Lord God, na hindi po nakakaaya sa iyo, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Patawarin mo po ang bawat isa, patawarin mo po ako, Lord God. Hallelujah. Ngayon alam po namin, O Lord God, at natutunan namin, Panginoon, kung papaano pong mabuhay ng may integridad, O Lord God, kung papaano po, Panginoon, na kami po ay tumayo, Panginoon, sa iyong mga salita, hallelujah, nang naaayon, Panginoon, sa iyong mga salita, nang naaayon sa iyong kagustuhan, O Lord God. From now on, O Jesus, hallelujah, kami po, Panginoon, ay mamumuhay, maglilingkod, hallelujah, ng may integridad, in the name of Jesus, hallelujah, Lord God, hallelujah. Tulungan mo po kami. Sapagkat sa aming mga sarili, O Diyos, hindi po namin kaya, God. Patuloy mo po kami, Panginoon, ituwid, Panginoon, O Lord God. Patuloy mo po kami, Panginoon, ipakita sa aming, Panginoon, O Lord God, yung mga tama at hindi tama sa aming mga buhay, O Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy po kami, Panginoon, itama, Panginoon, sa aming mga paglilingkod sa iyo, Lord God. Sana po, Lord, wala ka pong makita, Panginoon, pagkukunwari sa aming mga paglilingkod, sa aming pagharap sa iyo, Jesus, hallelujah. At sa aming po, Panginoon, pagtayo, Panginoon, O Lord God, sana manatili sa aming, Panginoon, yung integridad, Panginoon, O Lord God, na itinuro mo sa amin ngayon, O Jesus. Hallelujah. Patuloy mo po kami, Lord, na samahan. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Patuloy tayo, na lumapit sa Panginoon. O Lord, sabihin natin, Lord God, hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maglingkod ng may integridad. Hallelujah. Turuan mo po kami, Panginoon, na isang tabi ang mga bagay, Panginoon, na hindi
nakakalugod sa iyo, Lord God. Lumalapit kami, Panginoon. O Jesus, hallelujah.